Ito ho, kung tungkol naman kay Kristo ito, sa Korinto 15, talatang 24, at darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, ibibigay na niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo dapat maghari hanggang malupig niya ng lubusan, mapasuko ang kanyang mga kaway. Ang kahuli-hulihang kaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. 28. Kapag ang lahat ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ay papailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Maglalagay sa lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Gayon, lubusan maghahari ang Diyos sa kalahat-lahat. Kita nyo, di iba si Kristo, iba yung Diyos. Alright. Ito ang tanong ko. When Christ was here on earth, He was the teacher, unang-una, sa mga apostol. Pangalawa, at the cross, He was the Savior, Redeemer. At the resurrection, after ascending to heaven, as according to Esteban, nakita niya na bukas ang langit at ang anak ng tao ay nakaupo sa kanan ng Diyos. Kaya, pagkatapos, sabi sa unang Juan, siya na roon upang mamag-itan sa atin. Ngayon, pagkatapos na mapasugo ni Kristo ang lahat ng bagay, di wala na. Susuko sa King James, ang anak ay susuko naman doon sa nagpasuko sa lahat upang ang Diyos ay sumalahat sa lahat. Ngayon, ang tanong ko ganito, ano na ngayon ang magiging tungkulin ni Kristo pag sinuko na niya ang lahat? Sa Ama. Sa Ama. Pagka sinuko niya na ho ang kanyang pagkahari dun sa Ama, ang susunod yung nasa 21-22 ng Apokalipsis. Pakinggan nyo. At hindi ako nakakita ng templo doon. Ang tinutukoy po rito, yung dun sa bagong langit at bagong lupa, ano ho? Sabi ni Juan, hindi ka ako nakakita ng templo doon. Doon sa bagong langit, bagong lupa, wala ng templo. Wala. Wala ng sambahan. Wala ng ilaw. Wala ng ilaw, wala ng templo, wala ng edifice. Ano nakita niya? At hindi ako nakakita ng templo doon sapagkat ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat at ang kordero ay siyang templo doon. Templo ho siya ron. Siya na. Ano ibig sabihin? Ilang dalawang magtatay? Magtatay na. Ang Panginoon Diyos ang makapangyarihan sa lahat at ang kordero, who is Christ, sila ang templo doon. Ngayon ito pa ang kadugtong ng kunting yan. Alam natin na ang Diyos na Espiritu upang makita ng tao ay gumamit ng laman. When He is going to surrender everything to God, nasa laman pa ba kaya siya? Wala ho siya. Nung pumanik siya sa langit, hindi naman laman yung ipinanik niya eh. Hindi. Nasa 15:50 ho ng unang Korinto yun. Flesh and blood cannot enter the kingdom of God. Therefore, it will automatically mean na nang pumanik si Kristo, hinubad niya yung flesh and blood. Resurrected body. Resurrected body who can enter without a door. Yeah. Sapagkat sabi sa Lucas 1, ang kaluluwa walang laman, walang buto. Nakakapasok po siya gano'n eh. Pass through the wall. Pero, a spiritual body which you can see and behold. Nakikita ng mga apostol eh. Nakakapasok na nakasara pinto. Something like, para ba pag nagmamagic si David Copperfield, pumapasok sa Great Walls of China. Sabi nila, optical illusion yun. Ginagamit ko lang halimbawa yun. Ganun yung body ni Christ nung siya ay resurrected from the dead already. Kaya, ang kanyang katawan is a glorious body, sabi sa Biblia. At pag naligtas tayo, pareho tayo ng katawan niya. The same. Ayon sa kita natin siya mukhaan. Tres veins. Ayan. Ngayon, ang tanong ko, kasi nung mabuhay siya sa mga patay, abay walang naiwan doon, maliban sa damit na puti. Opo. Tama po. Wala naman laman na naiwan na doon. Tama po. Kaya ang tanong ko, saan mapupunta yung laman na ginamit? Sapagkat banal yun. Hindi po. Alam nyo, yung laman na yun, walang kwenta yun eh. Nagtataka lang ako sa Katoliko, bakit pati yung linen sinasamba? Pati yung ibinalot. Pati yung sasambahin mo? Pati arinola, kung gumamit ng arinola, sasambahin din nila. Alam nyo, sa paniniwalang apostoliko, wala nang kwenta yun eh.
After the resurrection, kung yun man makita, wala nang kwenta yun. Ikalawang Korinto. Kaya nga, mula ngayon, ay hindi namin nakikilala ang sinuman ayon sa laman. Tuloy. Bagamat nakilala namin si Kristo ayon sa laman, ngunit sa ngayoy hindi na namin nakikilala siyang gayon. Kita nyo? Ngayon, after the resurrection, hindi na namin nakikilala ang sino man tao ayon sa laman. Bagaman nakilala namin si Kristo, we have known Him in the flesh. Sabi ng mga apostol, ngayon, hindi na namin siya nakikilalang gayon. But later, we will know Him. Later, we will know Him because We will God see Him. has the power to turn our minds and focus our minds during the very existence of Jesus Christ. Kasi it is my belief that on the judgment day, ipakikita sa iyo ng Diyos lahat ng misteryo na nangyari sa lupa. Yeah. You will be as a witness to what has happened. Kasi ngayon, limited ho ang ating kaalaman. Limited ang ating eyes, Of course. limited ang ating pakinig, limited ang ating isip. Pero there will come a time, especially so if you are going to be saved, makikita mo yung mga bagay na hindi mo nakita ngayon. 2:9 ng unang Korinto. Datapwat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Oh, pag umiibig ka sa Diyos, inihanda niya. Ipakikita niya sa iyo yung hindi nakita ng mata, yung hindi narinig ng tainga, hindi pumasok sa puso ng tao. Kaya halimbawa, nagtagumpay ho tayo, makikilala natin si Moises, saka si St. Paul. Makikilala natin, makikita ho natin ang buong pangyayari ng human history, and you will be a witness to what has happened in the entirety of the human history, and you will praise God for all that have happened unto you. Kaya nga sinasabi sa Colosas Kapitulo 2, talatang 2, Christ is the mystery of God. Siya ang hiwaga ng Diyos na hindi kaya, mystery is beyond the human intellect. That's right. That's right. Oh. That's right. Praise Kaya God. Praise the Lord for your statement. I praise the Lord for your statement. Kasi sabi ng Biblia, ang lahat ng kaalaman, ng karunungan, nakatago sa Kanya. He is called the mystery of God in the Bible. Kaya ako mahirap pag-usapan yan. Mystery yan. Hindi kaya. Hindi talaga kaya. Kahit tayong dalawa magtulong, hindi natin kaya yan. Okay? Okay. Ako ay Surrender na nagpapasalamat. ako. Surrender na rin kayo. Nagpapasalamat sa iyo, Brother Soriano, Opo. sapagkat medyo may napulot ako ng pagkapaliwanagan at I hope I will be back someday. We wish Marami also. pa ako itatanong. Sige Hindi pa po. Susunod pong Opo. Friday, balik po kayo sa kalooban ng Diyos. Maraming salamat po.